Fernando Po Jr., Jovit Baldovino, Isabel Granada, ilan sa mga Pinoy celebrities na pumanaw sa sakit na aneurysm. Alamin natin kay Dr. T kung papaano makakaiwas sa karamdaman na ito at kung meron pa bang lunas kapag na-diagnose ka na ng aneurysm at kung papaano maiiwasang matrigger ang sakit na aneurysm upang hindi maputukan ng uga. Lahat ng yan sasagutin ni Dr. T. Magandang araw po, Dr. T. Ngayon pong araw pag-uusapan natin ang tungkol sa aneurysm. Kasi po marami po mga celebrity sa Pilipinas ang sumakabilang buhay dahil nagkaroon po ng ruptured aneurysm. Gaya po ni Fernando Po Jr., si Isabel Granada, si Jovit Baldovino. Ano po ba yun nakaka-trigger kung bakit nagkakaroon ng ruptured aneurysm? Ipapaliwanag po yan sa atin ni Dr. T at bibigyan po tayo niya ng kahit konting kaalaman para po sa sakit na aneurysm. Ngayon, ang aneurysm kasi lalo na pag nag-rupture ay nadadiagnose yan post-mortem, meaning hindi nakasurvive yung tao. So, either by CT scan o siguro sa autopsy na nalalaman na yun yung kinamatay ng tao. Ang number one na nagpe-precipitate yan ay yung high blood pressure, yung parang spike, yung pagtaas bigla ng blood pressure. Ang pagkang blood pressure ay biglang tumaas at mahina na yung wall ng blood vessels, which is yan na nangyayari sa aneurysm. So parang balloon yan puputok yan na parang balloon. At yan ay magkukos ng either kung sa brain damage, kung sa aorta naman o thoracic o yung malapit sa mga kidney, hemorrhage na talagang 80 to 90% ang mortality niyan, meaning 10 to 20% lang ang nakaka-survive pagka nagkaroon ng ruptured aneurysm. Dr. T, itanong mo lang po, may early detection po ba ang sakit na aneurysm? Ay ang dyan ay pagka may symptoms, lalo na pag sa brain merong headache, sa abdomen naman minsan nagkakaroon ng abdominal symptoms o pressure, mainly sa brain nagkakaroon ng headaches, blurred vision o kaya parang slurred speech, parang siyang stroke. Merong ibig sabihin may pressure, may intracranial pressure. So yun, madidetect yun pagka gano'n na merong at saka siyempre may mga studies na gagawin, CT scan, MRI, o sometimes angiogram. Ganoon din naman sa pagdito ang aneurysm sa body. Kasi dalawa kasi aneurysm Hindi lang more than two, pero yun ang two most common. Either sa brain o kaya dito sa tinatawag na thoraco-abdominal area. Ngayon, kung hindi pa siya nagra-rupture at fortunately malayo siya doon sa mga tinatawag na sa medical term bifurcation, yung pag-branch ng, siyempre mahina ang blood vessel pagka nag-branch ng ganun. Pag malayo siya doon sa branching na yon, pressure pa lang, madidetect siya, mare-repair pa. I think yun na nangyari kay Gentleman Arroyo noon, first Gentleman Arroyo. Leaking pa lang. Ngayon po, opo, Dr. T, bali po, may gamot po ba sa aneurysm? Surgery, kasi kailangan ng ipagka aneurysm yan, lalo na pagka nagpuproduce na siya ng pressure, kailangan i-divert yung dugo para yung pressure hindi masyadong malakas. Kasi kundi puputok yan eventually puputok. Kasi kahit nagaano mo kontrolin ang blood pressure, paano kung biglang magalit yung tao, magkaroon ng bad news? Ano po ba yung mga dapat iwasan kung merong aneurysm? Ano po, kung wala pong gamot, di yun na lang pong mga nakaka-trigger ang ating pwedeng talakayin. Yes. Sa sakit na aneurysm. Yun din yung mga nakaka-trigger sa anything that increases the blood pressure, increases the heart rate, gaya ng stress, gaya ng fever, ganyan. Dapat, kasi pag may fever tayo, bibilis ang natin ang tibok ng puso at saka yung mga emotional outburst, kailangan maiwasan yan. Yun, at saka talagang kailangan magplano na ng para kumbaga sa mag-consult na sa vascular surgeon para makita mo na yung mga options, maliwanagan mo na pa. Kasi mape-prevent mo lang yung rupture kung talagang
either mababypass, mare-reinforce, o isabihin surgery talaga ang magiging Opo. outcome. Opo. Yun naman pong aneurysm po ba, Dr. T, pumuputok po yun ng walang kapartner o pumuputok siya ng kusa? Yung parang para po siyang pigsa na pumuputok lang basta or yun pong aneurysm kung hindi siya mati-trigger, hindi po siya magra-rupture? Hindi naman siya parang piksa, kasi yung elastic blood vessel, lalo na sa mga bata-bata pa, malakas naman ang blood vessel yan Opo. Kasi nga, ang aneurysm, nakikita yan, as young as mga mid-20 siguro, ang pinakabata. Wala pa akong nababasa ng mga teens o kaya children, unless siguro precipitated by trauma yan. Pero anything na nagpapahina sa blood vessels, yung smoking, o kaya yung pag-inom ng alak, o kaya yung mga inflammation, minsan pagka masyado tayong fan sa mga certain foods na nagtitrigger na inflammation, nagpapahina sa blood vessel yan. Ang napaka-importante dyan ay maging healthy yung overall natin, blood vessel, yung katawan natin, para kasi kasama siyempre ang blood vessel pagka healthy tayo meaning yung cholesterol natin kailangan kontrolin, yung kidney natin dapat maganda ang function para walang mga toxic substances. At saka, yung blood pressure, controlling talaga ng mainam ang control. At saka, siyempre sa pagkain yan, yung avoidance of salt, mga fatty foods, at saka yung stress at emotional outburst, iwasan yun. At saka siguro, Dr. kailangan T, mo lang mag-rest pagka ganun. Hindi ka pwedeng mag-exercise ng strenuous kung may aneurysm ka. Kasi exercise increases blood pressure, heart rate, ganun. Parang siyang stress exercise. Dr. T, pwede po ba na halimbawa, na-detect po kayo na may aneurysm. Di po ba lagi po yun may kapartner, Lagi pong kapag ka po yun magra-rupture, is either sinasabi nyo nga po na it's either may high blood pressure po kayo, and then kung minsan naman po sobrang stress, kaya po nagkakaroon ng ruptured aneurysm. So siguro po, ang pinaka the best way na gawin is kung ano po yung nakakapagpa-trigger, di yun po ang gawin na prevention. Kasi wala nga pong gamot sa aneurysm, di po ba? Oo. Well, may gamot, pero surgery ang gamot. At saka dalawang klase kasi yan Nakikita kasi yan sa mga bata, which is karamihan congenital, meaning pinanganak na yung tao na may weakness na sa blood vessel. Pero through the years of having high blood pressure, high cholesterol, minsan diabetes, smoking, exposure to pollution, humihina ang blood vessel, like yung nangyari. Kasi po ang nangyari po kasi, kay na Fernando po Jr. po kasi, medyo na-stress po kasi siya noong mga time na yun, kaya siguro nag-trigger yung kanyang aneurysm. Si Jovit Baldovino naman po, singer na siguro sa sobrang high notes ng mga binibirit niya, nati-trigger po yung kanyang aneurysm. Yun po yung tingin ko na ganun. Kasi sa Isabel Granada naman po, ang alam ko parang napagod po yata siya sa kanyang pagbiyahe. Kasi parang inabot po siya sa ibang bansa. Parang sa Dubai po yata siya inabot, something like that. So, kumbaga, kung hindi po ninyo matitrigger yung magiging cause para mag-rupture yung aneurysm, siguro safe po na hindi kayo mapupunta sa medyo delikadong place. Ilang percent po ba mortality ng ruptured aneurysm yung mga napakataas? 80 to 90%, And that's on the yan yung nadadala sa ospital, talagang best care na paano kung malayo ka sa ospital, hindi ka naaabot. So 10 to 20% lang sa mga nadadala sa ospital ang nagsasurvive sa ruptured aneurysm. Talagang delikado rin po pala talaga ang aneurysm. Mas mataas pa ang mortality niya. Siyempre, mas marami naman na heart attack kaysa sa aneurysm, kasi aneurysm medyo rare yan. I have to tell you pala, rare yan. Hindi naman kagaya kasing frequent yan ng stroke o kaya ng heart attack. Mas common yung dalawa na yun. Pero as far as mortality, comparing ang aneurysm sa stroke and heart attack, 5 to 6 times ang mortality ng aneurysm.
compared Pagka sa po ba dalawa. may aneurysm, Dr. T, may mga food po ba na dapat iwasan? Or okay lang po na kumain Ay, ng hindi. mga Hindi. Pagka nangyayari ang aneurysm sa tao, palagay ko, ano talaga yung kasing cholesterol, anything na nagpapahina sa blood vessels, ano, cholesterol, yung bad cholesterol natin, yung tinatawag na LDL, yung at saka Opo. triglycerides, at saka smoking, avoid inflammation, yung excessive salt, preservatives, yung mga ganun, talagang kailangan mo na talagang iwasan yun. And in return, dapat naman doon sa mga food na nag-i-improve naman sa blood vessel. Sabi na yung watermelon daw, lalo na yung green part ng watermelon is a good sa mga blood vessels. At Okay. saka yung mga antioxidants, mga berries, Opo. strawberry, dito blueberry, mga raspberry, ganun. Mga antioxidants kasi yan ang So, yun nga po, marami po tayong natutunan about sa aneurysm kay Dr. T. At maraming pong Okay naman. salamat, Dr. T. Sana po maimbitahan po ulit Welcome. namin kayo sa aming mga susunod Welcome. topics Mabuti naman. about health. Thank you po. Sure. Bye, Senyora.